5 taon na ang nakalipas mula nang tumama ang isang kometa sa daigdig at lipunin ang mahigit 75% ng populasyon sa mundo. May mga piraso pa rin ng kometa na nasa atmosfera, marumi ang hangin, nananatili ang natitirang radiation, at naging karaniwan na ang mga lindol at electromagnetic storm. Walang ibang pagpipilian ng mga tao kundi ang patuloy na manirahan sa mga bunker. Si John ay nakatira kasama ang kanyang pamilya sa isang bunker sa Greenland. Nagtatrabaho siya bilang isang inhinyero ngunit isa ring scout, na nangangahulugang nakakapagsuot siya ng hazmat suit at paminsan-minsan ay umaalis sa bunker upang tingnan ang kalagayan ng mundo. Isang araw, napansin niya na may isa pang mangingisda na bumukas sa lupa at napagtanto niyang lumalaki na ang mga ito. Pagkatapos, pumunta si John sa dalampasigan at natuklasan ang isang grupo ng mga lifeboat kasama ang isang crash ship. Una, sinuri niya ang bawat lifeboat ngunit wala siyang nakitang anumang kapaki-pakinabang sa alinman sa mga ito. Pagkatapos, pumasok siya sa barko sa pamamagitan ng isang butas at nakakita ng ilang kapaki-pakinabang na kagamitan na dala niya. Sa mas malalim na bahagi, natagpuan niya ang mga bangkay ng buong tripulante. Sa isang drawer ay may isang notebook na may kasamang magandang bulaklak na kinuha rin niya. Sa sandaling yun, may isang tao mula sa bunker na nagbabala sa kanya sa radyo na may paparating na bagyo. Nagsimulang tumakbo si John ng mabilis hanggat maaari habang papalapit sa kanya ang electromagnetic storm mula sa likuran sa nakababahalang bilis. Mabuti na lang at nagawa ni John na tumalon sa gate at makapasok sa bunker sa tamang oras para isara itong muli bago pa man tumama ang bagyo. Matapos siyang linisin ng team, naupo si John sa gulat habang iniisip kung gaano siya kalapit sa kamatayan. Nagpasya siyang makipagkita sa kanyang therapist at ibinahagi kung gaano kakaiba ang nararamdaman niya sa kasalukuyang kalagayan ng mundo. Ipinaliwanag ng therapist na lahat ay dumaranas ng trauma at nagpapanggap na hindi. Kaya pinayuhan niya si John na tumigil sa pagpapanggap at maging mas bukas sa kanyang pamilya. Samantala, ang asawa ni John na si Allison ay nakikipagpulong sa iba pang mga pinuno ng bunker, na nag-aalala na maubusan ng mga mapagkukunan. Habang nakakatanggap si Allison ng sulat na nagsasabing ligtas na nakabalik si John, ibinahagi ni Dr. Amina ang ilang impormasyong nakalap niya kasama ang mga siyentipiko mula sa ibang mga bunker tungkol sa bunganga na iniwan ng kometa. Pinipigilan ng laki at hugis ng bunganga ang pagbuo ng mga radioactive storm malapit dito, at ang lalim nito ay pumipigil sa pagpasok ng maruming hangin. Maaari itong maging ligtas na lugar para tirhan. Gayunpaman, ipinaalala ni Adam sa kanya na ang bunganga ay nasa Timog France at mayroong digmaang sibil sa buong Europa. Biglang may lindol na yumanig sa buong bunker, ngunit lahat ay naghihintay lamang hanggang sa matapos ito at nagpatuloy sa kanilang buhay. Sa pulong, may isang taong napagtanto na mas madalas nang nangyayari ang mga lindol nitong mga nakaraang araw. Ipinaliwanag ni Amina na ang mga tectonic plate ay muling nagbabago at nagdudulot ng mas maraming aktibidad sa lugar, ngunit sinabi ng isang sundalo na kung ang bunker ay nakaligtas sa kometa, maaari rin itong makaligtas dito. Pagkatapos ay ipinaalala ni Allison sa lahat na nakatanggap sila ng distress signal mula sa labas. Sumagot si Adam na wala silang sapat na mapagkukunan para magdala ng mas maraming refugee, bukod pa sa panganib ng mga sakit, kaya gusto na niyang iwasan ang usapan. Gayunpaman, ipinaalala ni Allison na ang bawat desisyon ay dapat pagbotohan. Itinaas ang mga kamay at karamihan sa grupo ay nasa panig ni Allison, kaya napagkasunduan nilang magpadala ng snowcat bukas. Maya-maya, habang abala si John sa pag-aayos ng mga tubo sa bunker, ang kanyang anak na si Nathan ay natagpuan sa labas ni Allison. Nagalit na pinagalitan siya at ipinaalala kung gaano kalala ang pag-ubo ni John gabi-gabi dahil sa pagmamanman. Habang kumakain, ibinigay ni John kay Allison ang bulaklak na natagpuan niya sa barko. Pagkatapos ay pinaamin niya kay Nathan na lumabas siya at nagalit din si John. Pinagalitan siya hanggang sa umalis si Nathan sa mesa. Pagkatapos ay nagpa siya ang mag-asawa na sumayaw, bagaman nag-aalala si Allison na marinig muli si John na umubo. Sa kanyang silid, gumamit si Nathan ng flashlight at mga butas na ginawa niya sa kanyang mga kumot para maglabas ng mga bituin sa kanyang kisame. Nagkukunwaring nasa labas siya at nakatingin sa langit. Kinabukasan, nakakita si John ng ilang bitak sa mga dingding ng bunker. Samantala, lumabas ang snowcat at sinagip ang ilang nakaligtas. Habang pabalik, tinawagan ng team ang bunker upang humingi ng permiso para sa pangalawang biyahe dahil kinailangan nilang iwan ng mga tao dahil wala silang sapat na espasyo para sa lahat ng nasa snowcat.
Agad na hindi sumang-ayon si Adam, ipinaalala sa lahat na wala silang sapat na espasyo o mapagkukunan. Sa sandaling yun, isa pang lindol ang tumama sa lugar at nawalan sila ng koneksyon sa snowcat. Ang bunker ay nayanig ng higit sa karaniwan, na naging sanhi ng pagkahulog ng mga tao at mga muebles. Biglang gumuho ang iba't ibang bahagi sa kisame sa maraming silid, na ikinakulong at ikinasugat ng ilang tao. Ang ilang mga durog na bato ay tumama sa ulo ni John at ang alikabok ay lalong nagpalala sa kanyang pag-ubo. Ngunit isang kaibigan ang dumating upang tulungan siyang makalabas sa koridor. Nagmadali si John sa opisina upang iligtas si Allison, na tinamaan din ng mga durog na bato. Tinulungan niya itong tumayo at magkasama nilang hinanap ang kanilang anak. Natagpuan nila ito sa kanyang silid na nakasuot ng maskara, ngunit nahihirapan pa rin siyang huminga. Sinabihan ni John ang kanyang pamilya na mag-impake hanggat maaari habang naghahanap siya ng mas maraming maskara para makaalis na sila. Habang nagpapatuloy ang pagyanig, nagsisimula na ring gumuho ang mga pader. Isang desperadong grupo ang nagtipon sa labasan, na bahagyang bukas lamang. Hindi sila makakalabas sa pintuang ito kaya iginiya ni John ang kanyang pamilya sa silangang lagusan. Sa kasamaang palad, natuklasan nilang gumuho na ang lagusan, ngunit dahil ito na lamang ang kanilang pagpipilian, pinagapang ni John ang kanyang pamilya sa ilalim ng mga guho. Pinindot ni John ang isang buton upang buksan ito. At ang malakas na makina ay naging dahilan upang mas mabilis na gumuho ang silid. Mabilis na tumakbo ang pamilya at ligtas na nakalabas. Ang iba ay nagtatakbuhan sa kung saan-saan habang ang mga lalaki ay nagsisimulang magpaulan ng tubig. Nawala sa paningin ng mag-asawa si Nathan at tumakbo pabalik upang makita siyang tumutulong sa isang nahulog na amina. Isinama siya ng pamilya habang tumatakbo sila papunta sa dalampasigan, kung saan umaakyat ang mga nakaligtas sa mga bangka upang subukang tumakas. Napakaraming tao ang nagtipon-tipon kaya't ang isa sa mga bangka ay natumba sa tagiliran nito, na naging dahilan upang mahulog ang karamihan sa tubig. Sinamantala ng ilang desperadong nakaligtas ang pagkakataon upang subukang nakawin ang maskara ni Adam, kaya tumakbo sina Allison at John upang tulungan siya. Isang lalaki ang tumalon kay John at nagawang nakawin ang maskara nito bago niya kinaladkad kasama ni Allison si Adam papunta sa dalampasigan. Isa na lamang ang natitirang bangka, kaya ginabayan ni John ang kanyang pamilya at ilang nakaligtas na sumakay dito ng mabilis. Gusto ni Allison na magdala ng pinakamaraming tao hanggat maaari, ngunit itinuro ng piloto na ang sobrang bigat ay maaaring magpalubog sa bangka kaya wala silang ibang magawa kundi isara ang pinto sa harap ng mga tao. Ang mga nakaligtas sa labas ay kumapit sa bangka hanggang sa tuluyan itong lumipad. Sa sandaling yon, isang malaking alon ang lumitaw at tumama sa dalampasigan, na ikinamatay ng lahat ng nakaligtas na hindi nakatakas. Ang bangka ni John ay hinagis din ng alon, ngunit sa kabutihang palad ay nakalusot ang piloto at nagpatuloy sila sa ligtas na paglalayag. Ilang sandali pa, gumamit si John ng isang aparato upang kumpirmahin na maganda ang kalidad ng hangin dito, para matanggal nila ang kanilang mga maskara. Pagkatapos, pinag-usapan ng grupo kung saan pupunta at dahil wala na ang Iceland, napagkasunduan nilang ang pinakamalapit na destinasyon ay ang England. Pagkalipas ng ilang oras, tumigil sa paggana ang bangka. Tiningnan ni John ang makina at nagawang ayusin ito, para makapagpatuloy sila sa paglalayag. Nang sumapit ang gabi, natuwa si Nathan na sa wakas ay nakita na niya ang mga bituin. Pagkalipas ng ilang araw, huminto muli ang bangka dahil naubusan na ito ng gasolina. Walang ibang magawa ang grupo kundi ang magrasyon ng pagkain at hayaan silang dalhin ng dagat sa kung saan. Pagkatapos ng mahabang paghihintay, sa wakas ay nakarating na ang bangka sa lupa. Tumingin ang grupo sa labas at nagulat nang matuklasan ang kanilang enliver pool. Ginamit ni John ang kanyang aparato upang kumpirmahin na malinis ang hangin at sinabing dapat silang maghanap ng masisilungan. Ngunit nang tumingin sila sa ibaba, napansin nilang baha ang isang bahagi ng lugar. Sumakay si John sa isang bangka at nagsimulang magsagwan hanggang sa tuluyang mapunta ang bangka sa isang tuyong kalsada. Bumaba ang grupo sa bangka at napansin na mukhang abandonado na ang bayan. May nakita silang ilang tao sa kalye kaya sinundan nila ang mga ito hanggang sa makahanap sila ng isang simpleng pamayanan, kung saan sinisikap ng mga lokal na mabuhay. Napansin ni John na marami sa kanila ang mukhang may sakit, kaya hindi sila magtatagal dito. Nakarinig ang grupo ni John ng sigawan at sinundan ito hanggang sa makakita sila ng isang grupo ng mga taong nagpoprotesta sa labas ng isang bunker na protektado ng mga armadong sundalo.
Ang ilan ay nagmamadaling pumunta sa gate at ipinaliwanag na ang kanyang mga tao ay ang mga opisyal ng gobyerno mula sa istasyon ng Greenland, kaya humiling siya ng emergency asylum. Hiningi ng mga sundalo ang kanilang mga badge ngunit si Allison lamang ang may badge niya, kaya siya lamang ang pinapayagang makapasok. Nagsimulang makipagtalo si Adam sa mga sundalo habang ang mga tao ay lalong nagkakagulo, at isang sundalo ang nagtapos sa pagbaril kay Adam upang patayin siya. Isinara ng mga sundalo ang gate nang magsimulang tumunog ang alarma. Sa sandaling yun, isang bagyo ang lumitaw sa kalangitan at ang mga tao ay tumakbo palayo sa takot. Tumakbo sina Amina at ang pamilya ni John upang ihinto ang isang van at hilingin kay Obi na ihatid sila sa London. Gusto ni Obi ng bayad, kaya hinayaan niya silang makapasok sa kanyang van matapos kunin ang relo ni John. Mabilis na umalis ang sasakyan sa bayan at naiwasan ang bagyo sa tamang oras. Niyakap ni Allison si Nathan upang aliwin siya habang si Amina ay nagdadalamhati para kay Adam. Ipinaliwanag ni Obi na ang mga tao ay desperado at mamamatay tao para sa pagkain. Pagkalipas ng ilang oras, huminto ang van sa gitna ng kagubatan para magpahinga. Nanigarilyo si Obi at ibinahagi na siya ay dumating sa England mula sa Nigeria 12 taon na ang nakalilipas. Ngunit hindi niya ito pinagsisihan. Tinanong siya ni John kung mayroon ba siyang alam tungkol sa estado ng France, ngunit sinabi ni Obi na ang lugar ay masyadong mapanganib at iniisip na peke ang kwento tungkol sa bunganga. Bigla silang nakarinig ng ilang dagandong at natuklasan na may ilang piraso ng kometa na nahuhulog mula sa langit. Nagmadali ang lahat upang kumapit sa isang puno bago lumipad ang mga piraso sa itaas nila, na Samira. Sa tuktok ng mga halaman, ang nagresultang hangin ay napakalakas, ngunit nagawa ng grupo na kumapit ng mahigpit upang maiwasan ang pagkatangayin. Gayunpaman, nagsimulang bumagsak ang mga piraso sa lupa at isa sa mga ito ang pumatay kay Obi, na Samira rin sa van. Nang dumaan ang piraso, tinipon ni Amina at ng pamilya ang kanilang mga bag kasama ang bawat kapaki-pakinabang na bagay na makikita nila sa van at nagpatuloy sa kanilang paglalakbay ng naglalakad. Kalaunan ay nakarating sila sa London at kumatok sa pinto ng isang napakalaking gusali. Isang butas ang bumukas at itinutok sa kanila ni Mackenzie ang baril, ngunit agad niya itong ibinaba nang makita niya ang kanyang mga dating kaibigan at pinapasok sila. Pagkatapos ay ipinakita niya sa kanila ang paligid, na nagpapakita na ang gusaling ito ay isang tahanan ng mga retirado kaya lahat ng nakaligtas na nakatira dito ay mga matatanda. Ipinaliwanag ni Mackenzie na nagawa niyang isara ang pakpak na ito at pinapanatili ng generator ang naka-air na track-in system na gumagana. Nagpahinga ang grupo na may kaunting pagkain at inumin para sa hapunan. Nagtanong si John tungkol sa bunganga at sinabi ni Mackenzie na narinig niya ang mga chismis, ngunit hindi niya alam kung totoo ang mga ito. Maririnig ang mga putok ng baril ni Allison sa mga kalye at kinumpirma ni Mackenzie na hindi naligtas ang London. Sa ngayon, kalaunan ay sinubukan ni Allison na matulog ngunit patuloy niyang naririnig ang pag-ubo ni John sa banyo. Nang tumingin siya sa lababo, natuklasan niya ang dugo. Sinubukan ni John na sabihing normal na pagdurugo ng ilong ito ngunit hindi siya pinaniwalaan ni Allison. Kaya isiniwalat ni John ang kanyang sikreto. Isang doktor sa bunker ang nagsabi sa kanya na ang pagdurugo ay isang sintomas na nangangahulugang 6 hanggang 8 linggo na lang ang natitira para mabuhay. Si Allison ay nagkaroon ng breakdown at nais niyang manatili sa retirement home upang gugulin ang mga huling araw ni John ng tahimik bilang isang pamilya. Gayunpaman, tumanggi si John na mamatay doon at sa halip ay nais niyang makahanap ng bagong tahanan para sa kanyang pamilya upang mamatay siya ng mapayapa. Kinabukasan, binigyan sila ni Mackenzie ng isa sa maraming inabandunang sasakyan mula sa retirement home at isang baril upang ipagtanggol ang kanilang sarili. Matapos silang yakapin ni Mackenzie sa huling pagkakataon, umalis sina Amina at ang pamilya. Pagkalipas ng ilang oras habang tumatawid sa kanayunan, napansin ni John na tumingin si Nathan sa ibaba at nag-alok na maglaro ng road trip. Biglang isang bala ang Samira sa bintana ng isang sasakyan at tumama kay Amina, na agad niyang ikinamatay. Patuloy silang pinaputukan ng ilang lalaki sa mga palumpong, maingat na hindi tamaan ang makina dahil gusto nilang nakawin ang kotse. Agad na pamwesto si John sa likod ng sasakyan at nagsimulang gumanti ng baril. Pinatay ang mga tulisan isa-isa habang papalapit sila, at isa na lang ang natitira. Naubusan ng bala si John,
ngunit buti na lang at may pangalawang baril si Allison at pinaputukan ng huling lalaki bago pa niya sila masaktan. Matapos maglaan ng ilang sandali para aliwin ang isa't isa, naghukay ng butas ang pamilya at inilibing si Amina. Umusal si John ng ilang panalangin bilang pangwakas na pamamaalam at nakuryoso si Nathan dahil ang pagdarasal ay parang paghiling ng maayos na kalagayan sa kanila kapag patay na ang tao. Pagkalipas ng ilang oras, nakarating ang pamilya sa isang malaking disyerto at napagtanto nilang ito na lamang ang natitira sa English Channel. Nangangahulugan ito na hindi na nila kakailanganin ng bangka. Habang nagpapatuloy ang biyahe, nakakita sila ng maraming barko at container sa lupa, kabilang ang isang buong Spanish galleon. Pagkalipas ng ilang milya, natagpuan nila ang daan na hinaharangan ng isang grupo ng mga kotse at mga nakaligtas na hindi gumagalaw. Lumalabas na mayroong isang malaking bangin sa pagitan ng Inglaterra at Pransya na maaari lamang malagpasan sa pamamagitan ng paglalakad sa isang napakamapanganib na tulay na lubid. Natakot si Nathan at sinabing hindi niya ito magagawa, kaya si John ang nauna upang magsilbing nakapagpapatibay na halimbawa. Nagsimulang maglakad ang pamilya sa lubid ng napakabagal at maingat. Nang umubo si John, muntik na siyang madulas ngunit mabilis na nakabawi. Biglang umihip ang isang napakalakas na hangin at itinulak ang tulay, kaya kinailangan ng lahat na kumapit ng mas mahigpit upang maiwasan ang pagkahulog. Mabuti na lang at mabilis na tumigil ang hangin at ang pamilya ay patuloy na nakaabante hanggang sa makarating sila sa isang rock formation sa gitna ng bangin. Dalawang hagdan ang nag-uugnay sa mabatong formation sa kabilang panig ng bangin. Habang nagpapahinga ang pamilya, isang lindol ang tumama sa lugar, ngunit mabuti na lang at walang nahulog. Sumakay ang tatlo sa hagdan at nagsimulang gumapang, nang muling tumama ang lindol. Nahulog ang mga bato mula sa mga dingding ng bangin at di nagtagal ay nabasag ang tulay na lubid, na nagdulot ng pagkamatay ng iba't ibang tao. Sa kabilang hagdan, nakita ng isang lalaki na wala na ang tulay at lumingon. Itinulak ang isa pang lalaki sa bangin, nagsisimula ng dumulas ang hagdan na yun. Kaya tumalon ang lalaki at lumapag sa ibabaw ni Nathan bago pa man gumuho ang mabatong porma sayon na naging dahilan upang mahulog din ang pangalawang hagdan at ilang tao. Gumuguho na rin ang natitirang bahagi ng mabatong porma sayon, kaya nagmadali ang pamilya at sa wakas ay ligtas na nakarating sa France. Ngayon ay nagpatuloy ang paglalakbay sa pamamagitan ng paglalakad, ngunit kahit gaano pa sila katagal maglakad, patuloy pa rin silang nakakakita ng isang kaparangan. Bigla silang nakarinig ng putok ng baril at nakita si Dennis na nakatutok ang baril sa kanila. Ibinaba niya ito nang mapagtanto niyang hindi sila mga magnanakaw at inalok na ihatid sila sa kanyang tahanan. Pagkalipas ng ilang minuto, nakarating ang grupo sa Hilagang France. Si Dennis ay kasalukuyang nakatira sa isang lumang pabrika, na pinapagana niya gamit ang makina ng isang kotse. Ipinakilala niya sila sa kanyang anak na si Camille at sa kanyang asawa, na pipi at naka-wheelchair, dahil naapektuhan ng radiation ang kanyang nervous system. Habang kumakain, nalaman ni Dennis na sinusubukan ng pamilya ni John na makarating sa bunganga at binalaan sila na ang lugar ay lubhang mapanganib. Dalawang lungsod lamang ang nakatayo at ang mga tao ay nag-aagawan para sa kontrol ng bunganga, kabilang ang mga labi ng hukbong Pranses. Dinala ni Daniel si Nathan sa kanyang silid at ipinakita sa kanya ang lahat ng magagandang bagay na nakuha ni Dennis mula sa ibang mga gusali. Bilang kapalit, ipinakita ni Nathan sa kanya ang isang star sheet. Kinabukasan, binigyan ni Dennis si John ng mapa at itinuro ang hindi gaanong mapanganib na landas. Ibinahagi rin niya ang pangalan ng isang kaibigan sa hukbo at binigyan si John ng isang lumang larawan upang mapatunayan nila na kilala nila siya, na sana ay makatulong sa kanila. Biglang umiyak si Dennis habang hinihiling niya kay John na isama si Camille. Nais niyang dalhin siya mismo sa bunganga, ngunit kailangan niyang alagaan ang kanyang asawa. Nag-alangan si John, ngunit sumang-ayon si Allison. Pagkatapos, si Camille ay nagpaalam ng may luha sa kanyang mga magulang at umalis kasama ang pamilya ni John at si Dennis Van. Pagkatapos ng ilang oras na pagmamaneho, napansin ni Allison na masama ang loob ng mga teenager at nagpa siya na huminto upang makapagpahinga. Nagsimula si John ng isang laro ng "Gusto mo ba?" at ito ay nagpabuti sa mood ng lahat. Biglang may lumitaw na mga sasakyan sa kalsada at pinalibutan sila ng isang grupo ng mga sundalo. Binanggit ni Camille ang pangalan ng kaibigang militar ng kanyang ama at hinikayat ang mga sundalo na tulungan silang tumawid sa lugar.
Pagsapit ng gabi, narating ng grupo ang isang war zone kung saan nakikipaglaban ang hukbo sa mga Sirohano. Isang sundalo ang gumabay sa kanila sa likod ng linya upang makalusot sila sa kagubatan ng hindi nakikita. Kinailangan nilang huminto sa paggalaw nang may sumabog malapit sa kanila. Ngunit nagpatuloy sila at tumawid sa isang bakod na alambre upang makarating sa isang mas mapanganib na lugar. Ngayon, kailangan nilang tumakbo ng mabilis hanggat maaari upang maiwasan ang mga bala at pagsabog na nangyayari. Sa kanilang paligid, namamatay ang mga sundalo sa lahat ng dako at pinapanood pa ng pamilya ang isang lalaking nasusunog. Tinawagan ng kanilang gabay ang bunker upang ipaalam sa kanila na mayroon siyang mga sibilyan at sinabihan siya ng kanyang mga kasamahan sa koponan na magpatuloy sa paggalaw habang nagbibigay sila ng kanlungan. Patuloy na sumulong ang grupo at sa wakas ay narating ang mga trencher, kung saan halos maghiwa-hiwalay si John habang umuubo. Habang naglalakad sila sa trencher, kinailangan ng pamilya na umiwas sa maraming bangkay at nakita ang mas maraming sundalo na binabaril. Kalaunan ay nakarating sila sa isang hagdan at pinapante sila ng kanilang gabay sa kagubatan, sinabihan silang maglakad lamang hanggang sa makahanap sila ng kampo. Kinaumagahan, sa wakas ay natagpuan ng grupo ang pamayanan ng militar. Napansin ni Camille ang ilang mga bundok na wala roon noon at napagpasyahan ni John na malapit sila sa bunganga. Nang tanungin nila ang isang sundalo tungkol sa kaibigan ni Dennis, natuklasan nilang patay na ito. Ayaw silang tulungan ng ibang mga sundalo, kaya sinabi sa kanila ni John na siya ay namamatay na at gusto lamang nilang protektahan ang kanyang pamilya. Naawa sa kanila ang isang lalaki at binigyan sila ng pwesto sa kanilang bus. Umalis ang pamilya ni John at ilang iba pang nakaligtas sakay ng bus na magdadala sa kanila sa bunganga. Gayunpaman, naantala ang biyahe nang may sumabog sa kalsada. Biglang napalibutan ang bus ng mga rebelde kaya lumabas ang isang sundalo upang labanan sila, ngunit agad siyang binaril. Pagkatapos, pinatay ng isang rebelde ang dalawa sa driver at pinilit ang lahat ng mga refugee na bumaba sa bus. Pinaalis ni John ang kanyang pamilya ngunit nanatili upang salubungin ang kanilang mga rebelde at magsimula ng away. Isa pang armadong lalaki ang gustong tumulong sa kanyang kasama, ngunit isang refugee ang hamampas sa kanya ng bato sa ulo upang siya ay matamba. Sa loob ng bus, 2 putok ng baril ang narinig. Lumabas na matagumpay si John na may dalang baril ngunit isiniwalat din na siya ay nabaril. Sumakay muli ang lahat sa bus at patuloy na dinidiinan ni Nathan ang sugat ni John habang nagmamaneho si Allison. Maya-maya pa ay nakarating sila sa tuktok ng bagong bundok at tinulungan ng pamilya si John na maglakad, hanggang sa matagpuan nila ang bunganga. Totoo pala ang mga tsismis, ang bunganga ay isang magandang lugar na may matabang lupa at walang kontaminasyon, perpekto para simulan ang muling pagtatayo. Sa sandaling yun, gumuho si John at pinalibutan siya ng kanyang pamilya upang magpaalam bago siya mamatay. Umiiyak ang lahat habang inuulit ni Nathan ang mga panalangin ng kanyang ama.